nasa loob ng church. Fix your eyes on Jesus alone. Not to your pastor, not to your leader, not to your best friend inside the church. Kasi yung mga tao na yan, one day, someday, pwede silang magbago, pwede silang mawala. But fix your eyes on Jesus alone. With or without them, continue pa rin ang pagsiserve kay Lord. Tapos, kung iwan ka sa ere, wala yung problema. Kasi naniniwala ako na ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay para tayong sumakay ng jeep papuntang Cubao. Lahat tayo sumakay dun sa jeep na nakalagay ay Cubao Farmers. Pero hindi naman lahat talaga pupunta ng Cubao Farmers. Yung iba bumaba na ng Tandang Sora, yung iba bumaba ng Luzon. Pero at least isang araw, isang pagkakataon, nagkasama-sama kayo sa biyahe. Dapat irespeto natin yung mga bagay na yon at tanggapin natin yon ng may positibong pagtanggap na hindi ka nasisira. Amen ba? To deliver the Word of God, please welcome Pastor Al Belga. Good morning, everyone. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Isang pinagpalang umaga sa bawat pamilya na nandiyan sa kanilang mga tahanan. Sa umagang ito ay nais ko po kayo na pasalamatan, nais ko kayo na i-appreciate dahil binigyan nyo ng pagkakataon muli na makarating ang salita ng Diyos at ang presensya ng Diyos at ang ating Diyos sa inyong mga tahanan. Kaya po sa umagang ito ay isa itong pinagpalang araw, isa itong pinagpalang umaga sa bawat isa, isa itong pinagpalang gabi sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Kaya sa umaga pong ito, nagpapasalamat ako at pinupuri ko ang ating Panginoon at patuloy kayo na pinapasalamatan sa inyong naging mabuti at tamang desisyon na ang salita ng Diyos ay muli makarating sa inyong mga tahanan. Kaya po sa umagang ito, samahan niyo po ako na patuloy nating i-recognize ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Salamat sa panibagong araw, salamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay sa amin upang marinig muli ang iyong salita. Kaya Panginoong Hesus, sa oras na ito, ang tanging pangalan mo lamang ang siyang maitaas sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, at sa bawat individual na maaabot ng iyong salita. Kaya maraming salamat, O Diyos. Ang lahat ng papuri ay patuloy naming inaalay para sa iyo. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Today, ay excited po ako sa inyo na ibahagi itong mensahe ng ating Panginoon. At ang mensahe ng Lord ay pinamagatang kong God's Grace in Every Home. God's Grace in Every Home. Alam niyo po, bago tayo pumunta doon sa pinakamensahe ng ating Panginoon, ang sarap lang magbalik tanaw na sa mundong ito ay ang dami-daming mga lugar na nakikita natin or minsan ay hindi lang nakikita kundi napupuntahan at nararanasan. At yung mga lugar na ito ay talagang nagbibigay ng kakaibang saya sa ating buhay. Kaya nga, minsan kapag tayo ay nailalagay, kung tayo ay nakakapunta sa isang lugar na talaga namang nagbigay sa atin ng kakaibang kasiyahan, ito yung lugar na gusto nating balikan. Ito yung lugar na pinag-iipunan natin. Ito yung lugar na talagang pinaplano natin na isang araw ay muli makabalik sa lugar na iyon. Nang dahil nga kakaiba yung iyong naging karanasan. Pero alam niyo po, sa dami-daming magagandang lugar,
na gusto mo at gusto nating balikan sa buhay na ito habang tayo ay nandito sa mundo. Sa aking tingin, ang the best na lugar ay ang ating tahanan, our home. Sa aking tingin ay lahat tayo ay mag-a-agree na ang ating tahanan ang maganda, the best na lugar na hindi talaga mawala-wala sa ating isipan. Kahit saan tayo dalhin ng tadhana, kahit saan tayo dalhin ng ating mga pangarap, kahit saan tayo dalhin, hindi mawala sa ating isip at sa ating puso yung ating tahanan. Dahil sa ating tahanan, ito yung unang lugar na ating kinamulatan. Sa ating tahanan, doon tayo natuto sa maraming bagay sa buhay. Sa ating tahanan, doon tayo unang natutong mangarap. At doon nagsimula ang ating pangarap. At madalas o karamihan sa ating tahanan, doon natin na-fulfill yung ating mga pangarap. Kaya ang tahanan ay talagang kakaiba dahil ito ay isang lugar na nakatanim na sa ating memorya, nakatanim na sa ating puso, sa ating pag-iisip, at hindi talaga natin ito makakalimutan. Ang ating tahanan, kapag tayo ay pagod, bumalik ka lang sa iyong tahanan, nakakaranas ka ng kapahingahan. Ito yung tahanan. Ang tahanan ay isang lugar na nagiging totoo tayo sa ating sarili at naipapamuhay natin yung gusto natin, yung mga bagay na gusto nating gawin. Kaya po, sa oras na ito, ang mensahe ng ating Panginoon ay pinamagatan kong God's grace in every home. So today, mas lalo pa nating gagawing special. Mas lalo pa nating gagawing precious ang bawat tahanan ng bawat pamilya. Bakit? Kapagkat sa ating tahanan, sa oras na ito, ay mayroon tayong papahintulutan, makakapasok sa ating tahanan. Ang i-welcome natin sa umagang ito sa ating mga tahanan is the grace of God, the mercy of God, yung habag ng ating Panginoon sa ating mga tahanan. Sapagkat naniniwala tayong lahat na kung bakit ang ating tahanan ay nagbibigay na sa atin ng saya at ang ating tahanan ay doon nabuo ang ating mga pangarap at doon sa ating tahanan, doon tayo nakakaramdam ng kapahingahan ng dahil sa grace or doon sa habag ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, sa araw na ito at sa gabing ito ay i-enjoy natin ang mensaheng ito. Through Jesus Christ, God has welcomed us into His family by His grace. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa oras na ito, dahil kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus, and I pray na ang bawat pamilya, ang bawat individual sa oras na ito, ay kilalanin talaga natin si Jesus bilang ating Diyos. Dahil ang ating Diyos na si Jesus, sa pamamagitan niya, ay na-restore yung grace. Na-restore yung grace, yung habag ng Ama sa bawat isa sa atin. Because we know that biblically, tayong lahat ng mga tao ay nahiwalay sa great and unconditional love ng ating Father sa heaven. Ang ating God the Father, nahiwalay yung kanyang pag-ibig sa atin, nahiwalay tayo sa pag-ibig niya nang dahil sa ating kasalanan. Pero sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na namatay doon sa cross many years ago, habang hindi pa tayo pinapanganak, sa pamamagitan niya, ngayon, sa araw na ito, tayong lahat ay welcome muli ng Ama nang dahil sa ginawa ng kanyang anak na siya namang tinanggap natin at pinaniwalaan natin. People of God, God's grace is not only for us,
to receive. It is meant to be experienced in every home. God wants every family to know His love, live in His peace, serve one another, and become a blessing to others. That is why our theme today is God's grace in every home. At para mas lalo nating ma-appreciate yung grace ni Lord, nais ko pong basahin sa inyo yung Ephesians 2 verse 8 and 9. Ephesians 2 verse 8 and 9. Ang sabi dito, God save you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Ulitin ko po, sabi sa Ephesians 2, 8 and 9, sa NLT na version, it says, God save you by His grace. Ang sabi dito ni Lord, God save you. God save me. God save us by His grace. Wow! So ako, ikaw, tayong lahat ay saved by His grace. At kailan natin ito tinanggap sa ating sarili? Yung kaligtasan na ito na sa pamamagitan ng habag ng ating Diyos. Sabi doon sa verse, when you believe. When you believe. So ibig sabihin, yung grace na ino-offer ng Ama, ito ay magdadala sa atin ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan na kailangan natin ng mga tao ay tanging ang Ama lang ang pwedeng magbigay nito sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Pero para makamtan natin, para makuha natin, para ma-experience natin yung kaligtasan na ino-offer ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang grace, ay kailangan tayo ay maniwala sa anak. Kaya nga ang sabi dito, God save you by His grace when you believe. So, nung time na tayo ay naniwala sa ating Panginoong Yesus, ay nakuha natin, na ibigay, na ipagkaloob sa atin ng Ama yung ating kaligtasan. At ang sabi doon, you can't take credit for this. It is a gift from God. Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Ama. Ang kaligtasan ay kaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang habag, at makukuha lang natin ito kung tayo ay maniniwala sa Kanyang anak na si Jesus. Salvation. Same verse. Anong sabi doon? Salvation is not a reward. Remember this, people of God, leaders, children of God. Anong sabi doon? Salvation is not a reward. Hindi siya reward. Hindi siya gantimpala, sabi doon. So salvation is not a reward for the good things we have done. Ang salvation ay hindi po siya gantimpala sa mga mabubuti nating gawa. Ang salvation ay kaloob ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang awa o habag sa atin, at makakamta natin ito kapag tayo ay naniwala sa ginawa ni Jesus doon sa cross of Calvary many years ago. Sapagkat si Jesus ay namatay para sa ating kaligtasan.
Kaya para ma-restore sa atin, maranasan ng bawat pamilya, ang habag, ang kaligtasan na ino-offer sa atin ng Ama, ay kailangan mong munang maniwala sa Kanyang anak na si Jesus at tanggapin siya sa iyong buhay. Salvation is not a reward for the good things we have done. So, none of us can boast about it. Ang kaligtasan daw ay hindi natin natamo nang dahil sa ating magagandang gawa, upang ang sino man sa atin ay hindi magkaroon ng pagmamalaki o pagmamayabang sa ating mga magagandang gawa. Maganda ang magagandang gawa, pero ang magagandang gawa ay yan ay pinapanganak sa puso ng isang tao the moment na ang tao ay na-restore na yung kanyang relasyon sa Ama at naipagkaloob na sa kanya ang kaligtasan ng anak. Kaya po sa oras na ito, people of God, leaders of God, bawat pamilya, hallelujah, salamat kay Lord sapagkat sa umagang ito ay winelcome mo sa puso mo, sa tahanan ninyo ang habag ng Ama. At ang habag ng Ama ay nagdadala ng kaligtasan sa bawat isa sa atin, sa bawat pamilya. At ang kaligtasan ito ay nasa sayo, available. Ang kaligtasan ito ay pwede mong maranasan kapag ikaw ay totoong maniwala at tatanggap kay Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Dahil ang kaligtasan ay hindi po ito gantimpala sa mga mabubuti nating gawa. Pagkatapos natin maligtas, pagkatapos nating tanggapin si Jesus, pagkatapos na ma-restore yung ating relationship sa Ama sa pamamagitan ng anak, ang lahat ng papasok sa ating isip, sa ating puso ay ang gumawa na ng kabutihan. Pero ang mga kabutihang ito ay magbibigay ng glory sa ating Panginoon at ito ay magdadala din ng pagpapala sa ating buhay. Pero pagdating sa kaligtasan, habag, paniniwala, pagtanggap sa ating Panginoong Hesus para ito ay mapasayo. Today, let us discover how God's grace can transform every home and every family. God's grace is not only experienced inside the church building. God's desire is for every home to experience His grace. He wants every family to know His love, forgiveness, peace, and salvation. Ulitin ko po, Ephesians 2:8 and 9, God save you by His grace. When you believe, and you can take credit for this, it is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So, none of us can boast about it. When God's grace enters a home, it changes lives, restores relationships, and give every family a new beginning. Hallelujah. When God's grace enters a home, it changes lives, restores relationships, and give every family a new beginning. Kaya today, tonight, hallelujah, people of God, a new beginning ay pangyayarihin ni Lord in your home, in your family. Kaya sa oras na ito, pagkatapos ng word ni Lord, ng ating gawain sa araw na ito, alam ko na ang bawat pamilya
ay marirestore ang kanilang relationship sa isa't isa. Hindi lamang yung relationship ng siblings sa kanilang parents, even yung relationship ng husband and wife, yung relationship ng mga magkakapatid, yung relationship ng buong family today. Hallelujah! It's a new beginning. Panibagong simula, panibagong magandang kwento ang isusulat ng bawat pamilya. Number 1, people of God, God's grace saves every home. God's grace saves every home. Yun yung purpose. Yun ang purpose. Bakit? Because once ng isang pamilya ay tumanggap kay Lord, hallelujah. Once ng isang pamilya ay tinanggap si Jesus bilang kanilang Diyos at sariling tagapagligtas, simula sa araw na yan ang magandang simula sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ephesians chapter 2, yung binasa natin kanina, 8 and 9, the greatest blessings, hallelujah, to every family is to receive Jesus as their Savior. So yung pinaka-the best na blessing sa bawat pamilya ay ang pagtanggap kay Jesus. No family is perfect. Hallelujah. No one deserves salvation. Yet, God offers His grace freely to everyone who believes. Every strong Christian family begins with hearts that have been transformed by God's grace. People of God, ang bawat pamilya ay merong masayang kwento, merong masayang karanasan, pero ang bawat pamilya ay meron ding malungkot na kwento at meron ding malungkot na karanasan. Pero people of God, ang purpose ng salita ng ating Panginoon ay i-restore ang bawat relasyon ng pamilya. Pero hindi marirestore ang anumang relasyon. Hindi marirestore ang relasyon ng mga magkakapatid, hindi marirestore ang relationship ng husband and wife, hindi marirestore yung relationship ng parents sa kanyang mga anak at mga anak sa kanilang magulang kung hindi muna marirestore ang kanilang relationship sa Diyos. Kapag na-restore na yung ating relationship sa ating Panginoon, marirestore na rin yung ating relationship sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Because in every home na tumanggap sa grace ni Lord, hallelujah, ang pamilyang ito ay magiging strong. Magiging strong yung kanilang faith, magiging strong ang kanilang relationship, magiging strong ang kanilang love sa isa't isa. The greatest inheritance parents can leave their children is not money or possessions, but a relationship with Jesus Christ. Yan ang pinaka-the best na legacy, pamana na pwede nating iwan mga parents sa ating pamilya at sa ating mga anak. Kaya mga magulang, salamat dahil pinahintulutan mo na ang salita ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay wini-welcome nyo sa inyong tahanan, sa inyong hapagkainan, sa inyong mga sala. Wini-welcome ninyo sa inyong rooms. Hallelujah. Kaya salamat kapagkat ang kapayapaan at ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy na mag-overflow in your home. Then pangalawa, people of God, na gusto sa ating ipaunawa ni Lord, God's grace helps every home serve. God's grace helps every home serve. Hallelujah. 1 Peter 4:10. God has given each of you
a gift from this great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Wow, praise God. Dati, ang mga nakakapag-serve kay Lord sa bawat pamilya, mayroon minsan na isa, minsan mayroong dalawa, o ang nakakalungkot nga, sa isang pamilya, wala man lang na nagsiserve kay Lord. Karamihan ng pamilya ngayon ay kanya-kanyang dream yung kanilang wino-work out. Kanya-kanyang career ang kanilang in-establish. Pero kokonti lamang ang pamilya na mayroon talagang nagsiserve kay Lord. Ang iba, ang nirarason ay dahil meron akong trabaho, dahil busy ako sa aking profession, dahil busy ako sa aking career, dahil busy ako sa aking business. Kaya hindi ako makapaglaan ng oras para maglingkod kay Lord. But today, people of God, wala nang dahilan ang bawat miyembro ng pamilya na siya ay makapaglingkod. Bakit? Sapagkat sa oras na ito, nang dahil inalaw ninyo na ang salita ng Diyos ay makapasok sa inyong tahanan. Ngayon, ikaw na ama ng tahanan, nakaupo at nakikinig ng Word of God. Ikaw na ina ng tahanan, ay nakikinig ng Word of God. Kasama mo ang iyong mga anak, kasama mo ang iyong mga apo, kasama ang buong pamilya. Wow, praise God! Ngayon, lahat kayo, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi buong pamilya ay nakakapaglingkod na sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong tahanan sa salita ni Lord. Pagbubukas ng inyong buhay para pakinggan ang salita ng Diyos. Pagbibigay ninyo ng oras, paghahanda ninyo ng pagkain para kayo ay sama-samang kakain mamaya pagkatapos natin kumain ng spiritual food. So yung bagay na ito ay isang uri ng paglilingkod kay Lord. So ngayon, ikaw na anak na busy sa career, salamat. Ngayon, nakaupo ka at nakikinig, nagsiserve ka na kay Lord. Ikaw na businessman, businesswoman, busy ka sa iyong negosyo, but today, nakaupo ka at nakikinig ka ng salita ni Lord. Salamat, nakakapaglingkod ka na sa ating Panginoon. Lagi nating alalahanin, people of God, ang lahat ng bagay na mayroon tayo at lahat ng bagay na mapapasa atin sa mga darating pang panahon, lahat ng bagay na yan ay wala ka, wala ako, wala tayo nung lumabas sa mundong ito. At lahat ng mayroon ka ngayon at lahat pa ng mga bagay na parating pa sa susunod na panahon sa iyong buhay lang dahil sa habag ng ating Panginoon. Kaya deserve ni Lord na paglingkuran. Deserve ng ating Panginoon na minsan kahit gaano kabisi ang buhay mo ay umupo ka at pakinggan mo siya. Dahil siya'y isang ama na nagsasalita sa kanyang mga anak. Alalahanin natin na ang ating buhay ay hindi mula sa atin. Ang ating buhay, ang bawat lakas, ang bawat hininga, ang bawat bahagi ng ating katawan, kung bakit lahat yan ay nagpa-function because of His grace. And because of His great love for us. Kaya salamat young people, salamat children, salamat dahil lahat kayo ngayon nakaupo sa inyong sala, sa inyong tahanan at nakikinig, naglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap, paglalaan ng oras para sa salita ng ating Diyos. Grace is not only for receiving. It is also for serving.
Every member of the family has something to offer. Hallelujah. Halimbawa, kanina, bago kayo makinig ng mensahe ni Lord, nag-prepare kayo ng food. Yung anak, may trabaho na. Yung mga anak ay mayroon ng income. So, pwede na yung anak ay mag-offer na, o mama, ako naman ang bibili ng dessert. Ako naman ang bibili ng ating ulam. Ako naman yung bibili ng ating iinumin. So, sa pamamagitan noon, ay lahat kayo ay merong something to offer. Ino-offer ninyo sa family, pero lahat yun ay ginagawa ninyo, hallelujah, as a form of service sa ating Panginoon. Parents can teach, children can obey and encourage. Youth can serve. Grandparents can pray and mentor. When every member saves with love, the whole family becomes stronger. Yun ang maganda na ibubunga ng grace, ng kaligtasan, ng paniniwala sa ating Panginoon. And pangatlo, people of God, God's grace sends every home to share Jesus. God's grace sends every home to share Jesus. So, yung grace ni Lord na na-experience natin today, I pray and I declare na hindi lamang ikaw ang tatanggap. Today, maybe ngayon ay pamilya mo lang ang kasama mo na nakikinig ng salita ni Lord. Pero people of God, alam mo ba na hindi lamang yung pamilya natin ang gusto ni Lord iligtas. Gusto din ni Lord na iligtas yung ating mga kapitbahay. Sabi nga ng salita ni Lord, love God, but love our neighbor. Love ourselves, but love our neighbors. Mahal din natin ang Diyos, pero yung pagmamahal natin sa Diyos, dapat pagmamahal din natin sa ating kapwa, sa ating kapitbahay. If we love ourselves, dapat we love our neighbors. Sabi ng salita ng ating Panginoon. So people of God, ang purpose ng grace ni Lord ay maranasan mo at maranasan ko. Pero pagkatapos nito, maybe next Sunday, i-goal ninyo, bawat pamilya, i-goal natin na ang ating tahanan ay magiging bukas din para sa ating kapitbahay. Because loving God, loving people. Ang totoong nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa kanyang kapwa. Ang Diyos ay hindi nakikita because ang Diyos ay Espiritu. Pero the moment na tayong mga tao na pinaghaharian na ng Diyos dahil tinanggap na natin ang Diyos, na ipaparamdam natin yung pagmamahal natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kapwa natin, doon nila. Hindi man nila nakikita sa physical form ang Diyos, pero nararamdaman nila kung gaano ka-loving ang God through us. Kaya next Sunday, ang goal natin, pwede na yung ating muna kung kapitbahay natin yung ating kamag-anak, i-invite natin yung kamag-anak. Dahil yung ating mga kamag-anak, kailangan nila ang Diyos. Dahil sila ay mahal ng Diyos. Kapag yung di natin kapitbahay, yung ating kamag-anak, kung sino yung malapit sa atin, dalhin natin next Sunday sa ating mga sala. Hindi naman natin kailangan dalhin lahat sila, kahit pa isa-isa o dala-dalawa, depende doon sa inyong tahanan. Or kaya, hindi mo man ma-invite yung iyong pamilya, pwede mong ipasa yung video na ito
pwede mong kausapin yung kaibigan mo, yung katrabaho mo, yung classmate mo, ipadala mo ang mensaheng ito. I-send mo ito sa kanya. Baka mamaya meron silang matinding pinagdadaanan at ang pakiramdam nila ay mag-isa sila at walang nagmamahal sa kanila. Hindi totoo yun. Because the love of God, hallelujah, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Kaya God's grace sends every home to share Jesus. Sa Matthew 28:19, therefore, go and make disciples of all the nations. God never intended His grace to stay inside our homes or for our church. Ang intention ni Lord, yung grace na naranasan mo today, ay same grace ang iparamdam mo sa iyong kapwa. At maramdaman lang nila yung grace ni Lord, yung love ni Lord, yung salvation ni Lord sa kanila. If mayroong somebody, mayroong someone na magmalasakit sa kanila para sa kanilang buhay. Every home can become a place where the Bible is read or the Bible is meditated. Prayers are offered. Love is practiced. Neighbors hear about Jesus and their lives are changed. Yung buhay nila ay mababago once na narinig nila at tinanggap nila si Jesus. Ang purpose ng gawain ito sa oras na ito, ang gawain o yung tinatawag natin na simbahay, upang ang bawat tao ay wala nang idahilan para tanggapin si Jesus. Hindi na nila kailangan every Sunday pumunta sa mga church building. But today, our strategy, dalhin ang simbahan sa bawat tahanan. Kaya tinatawag nating simbahay. Simba sa bahay. Nagsisimba ka sa iyong tahanan. I-transform natin that your home, your ordinary home, ay maging sanctuary ng presence ng ating Panginoon. A simbahay is more than a meeting. It is a family becoming a light for other families. Romans 10:14, anong sabi doon? How can they believe in Him if they have never heard about Him? Oo nga naman, paanong maniniwala ang isang tao? Paano maniniwala ang kapitbahay mo kay Jesus? Yung kaibigan mo, yung katrabaho mo, yung kaklase mo, paano silang maniniwala kay Jesus? Paano nilang matatanggap ang kaligtasang ino-offer ni Jesus? Paano nila mararanasan yung grace, yung habag ng Ama sa kanila? Kung walang someone na mag-share, mag-i-invite, mag-share ng word, or walang tahanan na magbubukas para sa kanila. People of God, leaders of God, children of God, mommy and daddy, young people, oras na para buksan natin ang ating mga labi, buksan natin ang ating mga puso, magbigay tayo ng oras sa mga kapitbahay natin, sa mga kaklase natin, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa mga campuses. Dati sa mga foreign country lamang nakakaranas ng mga ganong pangyayari, karahasan sa mga campuses. But today, in our generation, kahit sa mga campuses dito sa bansang Pilipinas, ay nangyayari na yung mga ganitong karahasan. Kaya sa mga anak ninyo, mga young people, dalhin ninyo ang salita ni Lord
sa inyong mga campuses, sa inyong mga kaklase, sa inyong mga professor, sa inyong mga teachers. Dahil ang lahat ng tao kailangang makarinig ng Word of God, sapagkat tayo ay nagmula sa Diyos at mabubuhay para sa Diyos at matatapos ang ating buhay para sa Diyos. Kaya time na, oras na, napapanahon na buksan natin ang ating mga labi, ang ating puso, buksan natin ang ating mga tahanan para sa buhay at sa kaligtasan ng iba. As we thank God, as we thank God's grace today, let us remember, people of God, God's grace saves our home. God's grace helps our home to serve. God's grace sends our home to share Jesus. May every simbahay become a home where Christ is honored. His word, His thoughts, prayers are lifted, and His love is experienced. Kaya sabi ng isang ama ng tahanan, ng pangalan ay si Joshua, sabi ni Joshua sa book of Joshua 24:15, "As for me and my family, we will serve the Lord." Parents, ito dapat ang ating commitment kay Lord. As for me in my household means your sons, your daughters, your children. Lahat ng tao sa loob ng iyong tahanan ay magsiserve sa ating Panginoon. Kaya today, people of God, ito ang ating commitment. Ito yung ating passion. Ito yung tibok ng ating puso. Ito yung desire ng ating puso na ang ating tahanan, iisa lang na Diyos ang paglilingkuran. Ang Diyos na gumawa sa atin. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. At ang Diyos na nagsusustain ng ating lakas. At ang Diyos na nagpo-provide ng ating pangangailangan everyday. At ang Diyos na nagbigay sa atin ng hininga. Siya ang Diyos, nag-iisang Diyos na kailangan natin tanggapin. Ang Diyos na ito ay hindi tayo hinusgahan sa ating kasalanan. Ang Diyos na ito ay hinanap tayo sa panahon ng ating kasalanan. Ang Diyos na ito ay namatay na sa panahon na tayo ay nagkakasala pa. Ang Diyos na ito ang siyang naghanap sa atin sa panahon na hindi natin siya hinahanap. Ang Diyos na ito ang nagpapakilala sa oras na ito sa bawat isa sa atin, sa bawat tahanan. Ang Diyos na ito ang siyang magliligtas sa bawat isa sa atin. At ang kanyang pangalan ay si Jesus. Jesus Christ is our Savior. And praise God because of the great love, unconditional love, and unfailing love of God the Father. Kaya sinabi ng God the Father, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanlibutan. At ang sinumang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon, ang sinumang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kaparusahan, kundi kaligtasan ang ino-offer sa atin ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Ito ang malinaw na habag. Ito yung pinakamalinaw na grace ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, young people, parents, as for me in my household, we will serve the Lord. Don't just celebrate God's grace today. Live by His grace. Serve through His grace. Share His grace. May every home becomes a place where God's grace is seen, experienced, and passed on to our children in community we are in.
That's why, people of God, today, hallelujah, praise God, dahil sa oras na ito, nag-overflow yung grace, the love of God in our lives. Kaya salamat, and I declare na ang salita ng Diyos, hallelujah, ay manatili sa iyong puso, sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, at sa iyong buong pagkatao. And I declare na sa oras na ito, ang grace ni Lord ang siyang shield ng inyong buong family, at ang inyong pamilya ay makaranas ng kapayapaan, kalusugan, mahabang buhay, at ganap na buhay, at masaya, at ganap, at matagumpay na relasyon sa bawat isa. Kaya sa oras na ito, samahan niyo po ako sa panalangin. Holy God, we thank you for your word. Thank you for your grace. Thank you for the love. Thank you for the forgiveness. Thank you for the blessings that we receive from you today. Kaya Lord, marami pong salamat. Patuloy ka naming papurihan at patuloy ka naming paglilingkuran at patuloy ka naming ibabahagi sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga katrabaho, sa aming kapitbahay, sa aming mga kaklase, at sa lahat ng tao sa aming paligid. Patuloy ka naming ibabahagi. Nang dahil sa iyong habag, ako ay naligtas. Nang dahil sa iyong habag, ako ay muli mong niyakap. Nang dahil sa iyong habag, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig na tanging ikaw lang ang nakapagbibigay. Kaya salamat, Lord, in all glory, all praises, all worship belongs to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Matthew 17, verse 20, you don't have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth, if you had enough faith, even as small as mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Nung time na kailangan mo nang bitawan yung aking job before, ito yung na-receive ko the word ng Lord sa akin. So yung faith ko na po nun is sobrang liit lang po talaga, pero hinakbang ko po yun. And alam niyo po yung balik po sa akin doon ng Lord is naging doble at triple pa po yung ibinigay sa akin ng Lord na salary. Kung gusto ni Lord today na magkaroon tayo sa ating finances, we should have a mustard seed faith. Na kahit sobrang liit lang yung faith na yan, sa pagbibigay mo is kaya kang pagpalain ni Lord. Huwag niyo ituring yung pagbibigay niyo kay Lord na simpleng bagay lang. Because our giving is a holy thing unto the Lord. And kapag ibinigay mo yan kay Lord, mayroon siyang blessing na ibabalik sa'yo. Hindi siya nakadepende sa anong laki ng halaga na ibibigay mo today. Pero nakadepende siya sa kung gaano ka natitiwala kay Lord sa pagbibigay mo ngayon. Thank you sa mga tithes and offering namin. Salamat, Panginoon, dahil mi Lord na binibless every day. Patuloy mo kami, Lord, na binibigyan ng aming pangangailangan sa bawat araw. Lord, maraming salamat po. Purihin ka, Jesus. Amen.